Purihin po ang ating Panginoon, mga kaibigan. Isa pong magandang tanghali sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga kaibigan dyan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isa pong magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat. Dahil hindi naman po pare-pareho ang ating oras po dito sa Pilipinas at sa mga bansa na kinaroroonan ninyo. At sa atin pong mga kababayan mula Luzon, Visayas, Mindanao, isa pong magandang tanghali sa inyo, pero malungkot medyo ang panahon ngayon. Dahil po umuulan, hayaan lang po natin ang Diyos. Dahil ang Diyos po ang lahat ng nagpapahintulot kahit ang uri ng panahon na ating nararanasan ngayon. At purihin si Yahweh kahit maulan, malamig. Patuloy po nating mararanasan ang kanyang kainitan ng kanyang presensya. At tayo po yung magbabasa ng kanyang salita. Dito po sa Awit chapter 18 ay ibabahagi ko po ito sa inyo. Sabi po dito sa Awit chapter 18 verse 46, sabi po dito, si Yahweh ay buhay, Diyos ko't tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ng lahat, ang kadakilaan niya'y ipahayag. Sabi naman po dito sa verse 25 ng chapter 18, tapat ka o Diyos sa sinumang tapat at napakabuti sa mga taong ganap. Verse 26, ikaw ay mabait sa taong matuwid, ngunit sa masama ikaw ay malupit. Verse 27, ang mababang loob ay inililigtas, ngunit ang palalo ay ibinabagsak. Verse 28, ikaw o Yahweh, ang aking ilawan sa gitna ng dilim ay nagiging tanglaw. Verse 29, pinalalakas ako laban sa kaaway upang ang tanggulan nito ay maagaw. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita na ating binasa. Ito pong mga salita ng Diyos na ito yung pangpalakas ng ating pananalig at pananampalataya sa kanya. Nagpapalakas din ang ating pag-asa at bumubuhay ng ating mga tulog na espiritu o tulog na kaluluwa. Dahil ang Diyos po ay nangungusap, walang iba kundi sa kanyang salita. Purihin ang Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sa simula't simula pa, siya na ang Diyos, siya ang Alpha at ang Omega. Si Yahweh ay buhay, Diyos ko tagapagligtas na matibay kong muog, purihin ang lahat. Wala na pong ibang tagapagligtas, mga kaibigan, kundi ang ating Diyos lamang. Dahil si Yahweh Espiritu, hindi siya pwedeng ipako sa krus ng Kalbaryo, kaya ang kanyang bugtong na anak, siya ay nagkatawang tao sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ, upang merong ipako sa krus at mag-alay ng buhay, merong dugo na titigis kasama para tayo po ay maligtas, dahil ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. At sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay binigyan ng lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan ng kanyang Diyos Ama, na siya na ring Diyos Ama natin sa langit. At sa pamagitan ni Jesus Christ, makakarating lamang tayo sa Ama kung dadaan tayo sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kung mananampalataya tayo sa kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil si Yahweh, sabi niya, si Yahweh ay buhay, Diyos ko tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ang lahat, ang kadakilaan niya ay ipahayag. Kaya sa oras po nito ay patuloy po natin ipinapahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon. At dito po sa verse 25, sabi niya, tapat ka o Diyos sa sinumang tapat at napakabuti sa mga taong ganap. Purihin ang Panginoon, salamat sa Diyos, dahil siya po ang nagtuturo sa atin ng katapatan. Hindi naman po talaga natin magagawa sa ating sarili ang maging tapat sa isip, sa salita at gawa. Tanging ang salita lamang ng Diyos ang nagpapaalala sa atin. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos, ito po ang mensahe ng Panginoon sa atin. Ang ating Diyos ang nagtuturo sa atin. Siya po ang ating unang tagapagturo sa buhay natin. Mula po sa ating kabataan hanggang sa panahong ito, wala pong ibang nagtuturo sa atin o walang ibang gumagalaw sa buhay natin kundi ang Diyos. Siya po ang dahilan kung bakit tayo po ay nakakapagsalita, nakakakita, nakakarinig, nakakabigkas ng bawat salita ng Diyos. Ang Panginoon po yan lahat ang nagbigay sa atin ng kakayahan. At ganyan po kabuti ang Diyos sa mga taong mabuti rin sa Kanya. Ang mga taong tapat din sa Kanya ay nagiging mabuti rin ang Panginoon. At sabi po dito sa verse 26, ikaw ay mabait sa taong matuwid, ngunit sa masama ikaw ay malupit. Yan po ang kaibahan.
Kapag ang isang tao ay matuwid sa harapan ng Panginoon, ay talagang blessing po yan. Napakabait po ng Diyos. Sa buhay ng isang taong matuwid, tama ang pamumuhay sa harapan ng Panginoon. Wala pong ginagawang kasinungalingan at kasamaan laban sa Diyos. Kahit man po tayo ay gumawa ng masama laban sa ating kapwa, ay parang sa Diyos na rin po natin yung ginagawa. Kaya wag po natin gawin ang masamang bagay sa ating kapwa upang ang Diyos po ay hindi magalit sa atin. At sabi nga po dito, ngunit sa masama ikaw ay malupit. Ayan, kapag masama ang isang tao, ang Diyos ay malupit. Kanina po sa aking binasap sa aking 97 days na Bible reading, ang mga Filisteo ay nakaranas ng kalupitan ng Diyos, sumpa mula sa kanilang prinsipe hanggang sa kanilang mga tauhan lahat, pati mga nasa ibaba ng kahirapan ng mga Filisteo ay nakaranas po ng sumpa, mga bukol, pare-pareho po ang uri ng sumpa at salot ng kanilang naranasan. Bakit? Kasi may ginawa po silang mali sa harapan ng ating Panginoon. Kaya yan po, wag po tayong bilang mga anak ng Diyos, so na po nating hayaan na magpakasama pa tayo upang sa ganoon ay hindi po tayo makaranas ng kalupitan ng ating Panginoon, dahil ang ating Diyos, Ama po natin yan sa langit, at siya po ang magdidisiplina sa kanyang mga anak na itinuring na dito po sa lupa. Lahat ng mga tao, lahat ng mga nilikha ng Diyos na tinanggap ang Panginoong Hesukristo, nagsuko ng buhay sa ating Panginoong Hesus, at nagpatuloy sa pananampalataya sa Diyos gamit ang pananampalataya at ang salita ng Panginoon, ang pananalig at ang tamang relasyon sa Panginoon. Lahat po yan ay itinuring na at tinanggap na ng ating Amang sa langit bilang kanyang mga anak. So, ayan, sabi po sa 27, ang mababang loob ay inililigtas, ngunit ang palalo ay ibinabagsak. Yes, kailangan po talagang ibagsak ng Panginoon yung mga palalo, yung mga mayabang, yung mga mapanglait, mapang-api ng mga tao na sa sobrang kayabangan ay parang sila na ang Diyos ng kanilang sarili. Dahil sa kanilang mga material na bagay na natikha dito sa lupa, ay parang sila na yung Diyos sa kanilang mga sarili. Ngunit ang Diyos po ay nakatingin lamang sa mabababang loob. At ang mabababang loob ay inililigtas ng Diyos, ngunit ang palalo ay ibinabagsak. Ay mabuti nga sana kung pagbagsak ay makaluhod sa harapan ng Panginoon. Ay paano po sa kung pagbagsak bilang isang palalo ay patay na, ay paano pa siya makaluhod at makapanambalik sa Panginoon? Di po ba? Kaya wag po nating panatilihin sa ating mga buhay yung pagiging mayabang, palalo at talagang mapagmataas, dahil ang Diyos po ay nakatingin lamang at nakikinig lamang sa ating mga sinasabi at nakakatingin lamang sa bawat kumpas o bawat galaw ng ating katawan o uri ng ating pamumuhay dito po sa lupa. Sabi po dito sa verse 28, ikaw o Yahweh ang aking ilawan, sa gitna ng dilim ay nagiging tanglaw. Maraming salamat sa ating Diyos dahil sa panahon na tayo po ay parang nasa dilim, wala tayong makitang pag-asa, wala tayong maapuhap na lakas. Ngunit ang Diyos po ay nariyan upang tayo po ay tanglawan, bigyan ng ilaw para maging maliwanag doon sa gitna ng kadiliman, bigyan ng lakas doon sa panahon ng panghihina, bigyan ng pag-asa doon sa panahon na halos wala ng pag-asa, na kulang na lang pumikit ang mga mata ng walang pag-asa. Ngunit salamat sa Panginoon dahil siya ang Diyos na buhay, Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, na nakakaalam, nakakakita ng bawat buhay ng mga tao na kanyang nilikha dito sa lupa, lalo na sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya ang Diyos ay hindi po magpapabaya kapag ang kanyang mga anak ay patuloy na nagiging tapat sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya purihin ang Panginoon dahil siya lang talaga ang ating pag-asa. Sabi po sa verse 29, pinalalakas ako laban sa kaaway upang ang tanggulan nito ay maagaw. Purihin po ang Panginoon. Kahit anuman po ang mga uri ng kaaway, hindi naman po itong kaaway na literal na tao, ang mga sitwasyon sa buhay na talagang kung minsan ay pinapahintulutan din ng Panginoon para subukin ang ating pananampalataya. Andyan po yung mga kahirapan, andyan po yung mga kaguluhan, andyan po yung mga sitwasyon, andyan po yung mga sakit, physically, andyan po yung mga sakit ng emosyon, andyan po yung mga depression, andyan po yung mga stress, lahat na po ng sitwasyon na nais gawin ng kaaway sa buhay ng mga anak niya upang alisin ang pananampalataya sa puso. Ngunit salamat sa Panginoon dahil every time po na tayo ay nakakaranas ng sakit, nakakaranas ng panghihina, nakakaranas ng umbag ng kaaway, salamat sa Diyos dahil siya po ang ating tanggulan. Pag sinabi ng Panginoon, alam niyo po ang mga Kristiyano ngayon hindi na po defensive, offensive na po.
Kapag meron po mga pagsubok ng buhay, ay tayo na po ang unang jumajab sa mga pagsubok gamit ang ating pananampalataya sa Diyos. Hindi po tayo defensive na pag sinusuntok-suntok tayo mga problema, ganun lang tayo ng ganun. Pero ngayon po ay tayo na po ang umuuna. Kumbaga, isang luhod lang sa Panginoon at isang panawagan, Diyos ko, ito naman po ang ganitong sitwasyon. Mahirap, hindi ko ito kaya, Panginoon. Kapag tumawag tayo sa Diyos, andyan agad ang kapangyarihan ng Diyos upang siya po ang humarap sa mga kaaway o sa mga sitwasyon ng buhay natin na nagpapahirap sa ating buhay na nais ng dyablo na alisin ang ating pananampalataya sa ating puso sa Diyos. Ngunit ang Diyos ay napakabuti, siya ay buhay, siya ay banal. Kaya wala po tayong ibang luluhuran mga kaibigan, wala po tayong ibang tatawagan, wala po tayong himasin naman kung ano-ano dyan, yari sa bakal, yari sa mga kahoy, yari sa mga chok o kung ano pa man, yari sa mga panyo. Wala po dyan ang Diyos. Ang Diyos po ay nasa langit at isang luhod lang, pikit ng mga mata at umusal ng dalangin na totoo sa harapan ng Panginoon, magpakumbaba na pananalangin, ay diringgin po tayo ng Diyos at kikilos gagalaw ang kanyang kapangyarihan. Doon nga po sa binasa ko sa unang Samuel chapter 5 and 6, yung kanilang Diyos-Diyusan si Dagon ay inilagay doon sa tabi ng kanilang Diyos-Diyusan ang kaba ng tipan ng Panginoon dahil ninakaw, kinuha ng mga Filisteo ang kaba ng tipan. Kaya nakaranas sila ng parusa sa Panginoon at yung kanilang Diyos-Diyusan na si Dagon ay dinurog ng Panginoon. Dahil doon nilagay ang kaba ng tipan sa tabi ng kanilang Diyos-Diyusan, kaya dinurog ng Panginoon ang Diyos-Diyusan nilang si Dagon. Ang Diyos po natin ay totoo. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan. Tandaan nyo yan mga kaibigan, wala pong kapangyarihan yung mga niluluhuran ng mga kung sino-sino mga tao. Masakit man tanggapin sa kalooban, galing po ako sa pananampalatayang mali. Kaya nga sinasabi ko sa inyo ang katawiran, ang katotohanan na dito natin sa Biblia makikita. Walang ibang Diyos na gagalaw, kikilos. Walang ibang Diyos na magtatanggol sa atin. Walang Diyos na magbibigay sa atin ng hininga sa bawat araw at kalakasan, kundi ang ating Panginoong Diyos lamang sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Wala na pong iba pa. Wala na pong iba pa. Si Jesus Christ ay binigay na sa kanya ng Ama ang lahat ng kapamahalaan, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay ibinigay na sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya nga po, ang Panginoong Jesus ay pumarito dito sa mundong ito. Ang ating Diyos Ama ay nagkatawang tao sa pamagitan ng Jesus Christ para po iligtas tayo, para po ipaunawa sa atin ang tama. Ngayon, kapag nababasa po natin ang Biblia, yan po ang tama. Pag full gospel po, yan po ang tama. Kaya wag po tayong manalig, wag po tayong manahan sa maling mga pamana ng mga sinaunang tao sa maling pananampalataya. Parang awa nyo na mga kaibigan sa inyong sarili at sa inyong mga pamilya. Wala pong maitutulong ang mga yari sa kahoy, yari sa bakal, yari sa ginto, o kung ano pa man ang mga Diyos-Diyosan. Dinudurog ng Panginoon yan. Paano? Kung yung mga sumasamba ay durugin ng Panginoon at hindi nakapag-repent, sorry na lang. Sa impyerno po talaga ang bagsak ng mga taong iyon. Kaya mga kaibigan, atin pong pagbulay-bulayan, o bulayin natin ang salita ng Diyos dito sa Awit chapter 18, verse 46, verse 25, 26, 27, 28, 29, upang sa ganon, maunawaan po natin kung ano po ang mensahe ng Diyos sa buhay natin sa bawat araw. Magbuklat po tayo ng Biblia mga kaibigan, huwag po tayong umasa. Huwag po tayong manalangin ng pabalik-balik, galing na po kami dyan. Wala pong nabago sa buhay namin. Napakadami pong sakuna, trahedya ang dumating sa buhay namin. Ang dami pong kaguluhan sa buhay namin noong mga panahon na ako po ang nangunguna sa pagluhod dahil yun ang nais ng nanay ko, yung panalangin na binibilang paulit-ulit at ayaw ng Diyos ang paulit-ulit na panalangin. Dumirekta po tayo sa Panginoon. Kung wag po natin gayahin ang patakaran ng tao. Minsan, kapag may kailangan sa mayor, kailangan dadaan muna sa konsehal at yung konsehal ang pupunta doon sa mayor. Ay, ang Diyos po hindi ganun eh. Kapag may kailangan tayo sa Diyos, direct po tayo sa Diyos, Ama. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, andito po ako. Sabihin natin lahat sa Diyos kung anong ating kalagayan, o anong ating nararamdaman. Physically, kung meron tayong mga sakit karamdaman, ang Diyos po ay tumutugon. Hindi po siya bingi. Yung mga Diyos-Diyosan ng nanay kong nung araw, isarado ang mga tinga, wala nga tinga, kaya paano niya marinig?
Yung mga luha ng nanay ko, grabe na, kulang lang isang timba. Kung akin lang inipon, may isang timba ang luha ng nanay ko doon sa harapan ng kanyang mga santo. Pero wala pong nangyaring mabuti, maganda sa aming pamilya. Lalo lang pong gumulo, lalo lang pong nagkaroon ng kaguluhan. Grabe pong mga problema. Parang hindi na po makaahon, makaraos ang pamilya sa puro problema. Ngunit salamat sa Diyos dahil ang Diyos po ay nariyan, ang Diyos po ay napakabuti, ang Diyos po ay mabait, ang Diyos po ay mahabagin. Salamat sa Panginoon dahil noong 1986, nakilala po ng aking mga magulang, ng aking nanay ang Diyos at naitama po ng Diyos ang kanyang uri ng pananampalataya. Kaya po yung aking kapatid na dati sa Wael Black Sheep sa pamilya nung siya po na born again, kinuha niya po lahat ng Diyos-Diyusan ng aking nanay, dinurog, pinutol-putol, at talagang durug na durug, hinampas sa puno ng yug. Wala naman pong nangyari. Bakit? Wala pong kapangyarihan yun. Kadalasan nga yan, inaalihan pa yan ng mga masamang espiritu. Kaya mga kaibigan, hindi po totoo na may parusa kapag nagdudurog ng mga Diyos-Diyusan. Nais po ng Diyos yan na durugin. Ultimo yung Diyos-Diyusan ng mga Filisteo na si Dagon ay dinurog ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya manalig po tayo, manalig po tayo. Alam ko na merong magre-react sa kanilang mga puso. Ngunit, kapag binasa po ninyo ang Biblia, sasabihin nyo, ay tama ang salita ng Diyos. Hindi tama si Riley, kundi tama yung binasa ni Riley na salita ng Diyos. At inyo po mapapatunayan yan doon sa panahon na kapag naranasan nyo na ang kamatayang pisikal dito sa lupa, at tama na ang inyong relasyon sa Panginoon, tama na ang inyong pananampalataya sa Diyos, at kapag kayo ay nasa kalangitan na at sa kaharian na ng Panginoon, sasabihin nyo siguro, ay Panginoon, ay Ama, salamat po, dahil sinundan ko yung salita ng Diyos na binasa ni Riley, pinakinggan ko at inunawa ako, tiniling ko sa Diyos na ipaunawa sa akin. Kung ganun po ang mangyayari sa inyo, matalagang salamat at purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, huwag po tayong mag-atubili. Huwag po tayong matakot. Hindi po nakakatakot magbasa ng Biblia. Yan po ang nais ng Diyos, ang magbasa tayo ng Biblia para makilala po natin siya araw-araw at makita po natin ang kanyang mga mensahe at makita rin po natin ang kanyang mga ginagawa ng mga dakilang bagay, dakilang himala. Mula po sa Old Testament hanggang sa New Testament. Kaya yan po ang nais ng Diyos. Kaya nga po nag-iwan siya ng Biblia dahil po nais niya na makita natin at malaman natin kung anong ginawa niya dito sa lupa nung siya ay narito pa sa lupa. Wala pong ibang Diyos, wala pong daan para sa kaligtasan, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Wala ng iba pa, walang santo, walang kung sino pa man, kundi si Jesus Christ lang ang tanging daan upang ang tao ay maligtas. Kaya purihin ang Panginoon sa oras na ito, and I declare that Jesus is Lord all over the Philippines. At sa bawat sambayanan Pilipino at sa bawat sambahayan ng mga Pilipino. Salamat po sa Panginoon, salamat sa Diyos sa umagang ito, salamat sa banal na Espiritu Santo, salamat sa buhay ng mga tao na nakikilala kay Jesus Christ bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin po ang Diyos sa buhay nating lahat. Amen.